ang ginamit ay trust. Tapos ang kuha naman ay sunod, no? So, di pa pag halimbawa, pag wala tayong tiwala sa tao, hindi tayo sumusunod. Sumusunod tayo doon sa may tiwala tayo. So, kaya dito, no? Parang inano siya, kaya maganda mga kaibigan na pag mag-aral tayo ng magandang balita, gamit tayo ng iba't ibang version. So, yung version halimbawa ng English, no? English version, tapos sunod naman ay Tagalog version o kung ano pang mga version, no? Kung halimbawa ikaw ay iligay nun, no? Kung Ilocano, kasi para maintindihan talaga, no? Basahin ko ulit, ha? Even strong young lions sometimes go hungry, but those who trust in the Lord will lack no good things. Sa Tagalog, ito sinabi, ngunit ang sinuman kay Yahweh ay sumunod, mabubuting bagay sa kanya'y di mauudlot. So yan, no? So parang may, yung translation na ito, parang may influence pa siya ni Balagtas. So yan, no? So sa English ay trust ang ginamit. Tapos sa Tagalog ay sumunod. Pero pag ating i-analyze mga kaibigan, doon lang tayo sumusunod sa may trust po tayo. No? So, sabihin natin, hindi naman ako ipapahamak nito, kaya sumunod tayo. No? Pero pag may doubt ka, siyempre hindi ka susunod. Kung wala kang trust, no? Kaya kailangan natin ng trust. No? So, sa English, no? But those who trust in the Lord will lack no good things. Ngunit ang sinuman kay Yahweh ay sumunod, mabubuting bagay sa kanya'y di mauudlot. So yan, no? So, pag-usapan natin yung trust, no? So dito kasi sa Proverbs, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path, no? So, ang ginamit ay trust, no? So dito naman halimbawa, sumunod kasi pag sinabi natin susunod tayo, may trust tayo, no? So yan, no? Ngunit ang sinuman kay Yahweh ay sumunod, mabubuting bagay sa kanya'y di mauudlot, no? Yun ang napakaganda na kuwan mga kaibigan. Sumunod tayo, no? Dapat may trust tayo kay Lord, no? So minsan, no? So ganito, mayroong isang tao, no? Yung tao na ito, sabi niya, nag-share siya. Sabi niya, tumataas ang blood pressure ko. Lalong tumataas ang aking sugar. Sabi ko, bakit naman po, kaibigan? Kasi sabi niya yung anak ko, minsan anong oras na umuwi. Tapos pagtawagan ko, ganito pa, no? So, ang aking gisuggest po sa kanya, sabi ko, kaibigan, ganito po. Bago umalis ang anak mo, i-pray mo siya. Marinig niya talaga, no? Halimbawa, na siya ay iingatan at alalahanin niya na nakatingin si Lord. No, yan. Tapos ipaalaala yung Ephesians 6:1-3, no? Children, obey your parents to the Lord. This is a commandment with promise that if you will obey and respect your parents, you will live long abundantly on this earth. So dito, no, pag sa Tagalog, halimbawa Tagalog yung prayer natin, palaala po natin sa anak natin na, anak, lahat na anak na sumusunod at gumagalang sa mami at daddy ay magkaroon ng mahaba at masaganang buhay. So ngayon, pag ma-instill yan sa isip niya, so ngayon,
maano niya, sabi niya, kahit ano palang hirap ko, ibig sabihin, kahit ano palang sacrifice ko, 'pag hindi ako sumunod kay mommy at daddy, no, wala rin. So, kaya malaking tulong po yung ating prayer na ibig sabihin oral, marinig ng bata. Tapos after that, siyempre luluhod po tayo, no? Iluhod natin, ihandog natin sa ating Panginoon. Para hindi tayo mag-alala, no? So, ibig sabihin, parang isang bola na inihagis natin at sasaluin ngayon ng isang tao. At siya na ang bala doon, no? So, ibig sabihin, yun si Lord, pinaubaya na natin eh. Pinaubaya na natin yung problem, no? So, bakit pa tayo mag-worry, no? Kasi pinaubaya na natin eh. At kasi tayo, paglabas ng ating anak sa ating pintuan, we have no control. Wala na tayong control kasi ang may control lang ay ang ating God Almighty.